Pito ang naiulat na nasawi habang mahigit 100,000 individual ang naapektuhan sa pananalasa ng Bagyong Ramil. Bagamat nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility, nag-iwan ito ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang probinsya. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Halos gumuho ang ilang bahay at establishmento sa Dipaculao, Aurora dahil sa pagtaas ng ilog na nagdulot ng matinding pagbaha. Kita rin ang mga natuklap na bubong dahil sa masamang panahon. Sa bayan ng Dinalungan, may mga kalsadang binaha kaya hindi nadaanan ng mga motorista. Nakapagtala rin ng kabi-kabilang landslide sa probinsya. May mga nabuwal ding puno na humambalang sa kalsada. Ganito naman kalawak ang rumagasang baha sa bayan ng Maria Aurora dahil sa halos walang tigil na buhos ng ulan. Sa Isabela, 7 overflow bridge ang hindi madaanan dahil sa pag-apaw ng mga ilog. May mga paghuhurin sa Quirino kung saan nabalot ng makapal na putik at punong kahoy ang ilang kalsada. Luzon man ang tinumbok ng Bagyong Ramil, ramdam din ang epekto nito sa Visayas. Gaya sa Calbayog sa Samar kung saan rumagasa ang baha dahil sa malakas na ulan. Isa rin sa pinakanapuruhan ng mga pag-ulang dala ng Bagyong Ramil ang lalawigan ng Capiz. At dahil sa matinding pagbahang naranasan nitong weekend, isa na ilalim na sa state of calamity ang Rojas City. Sa pinakahuling datos ng NDRRMC, 7 na ang naitalang nasawi at 2 pa ang napaulat na nawawala dahil sa pananalasa ng Bagyong Ramil. Pero ang mga ito umano ay for validation pa. Umabot naman sa mahigit 130,000 individual ang naapektuhan ng bagyo. Ang DSWD nakapaghatid na ng mahigit 5 milyong pisong halaga ng tulong sa mga apektado ng masamang panahon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Tuloy-tuloy po ang pagpapaabot natin ng tulong. Pupunta po ang GMA Kapuso Foundation sa Capiz para mamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng matinding baha dahil nga sa nagdaang Bagyong Ramil.